Mabiyayang araw sa lahat. Ang pagninilay sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 32 hanggang 45. Sa bawat pagtatapos ay pagdududa at kaguluhan. At bago ang kaganapan ng isang inaasahang pangyayari, ay ang mga pagkalito o hindi pagkakaunawaan. Ganito ang pangyayari sa pagbasa sa araw na ito. Si Jesus, isinalaysay niya ang magaganap sa kanya, ang kanyang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay, ang pagtatapos ng isang yugto. Samantalang si Santiago at si Juan ay tinanong si Jesus kung kaya niyang gawin ang ninanais nila, ang upuan sa kanan at sa kaliwa sa kaharian. Nagalit ang mga disipulos na kasama nila kay Santiago at Juan. Dahil kaya sa hinihingi nila, o gusto rin nilang mamili ng upuan. Sa umpisa pa lang ng kwento, may naramdaman na silang pagkabigla at takot. At sa mga pagtatapos na salaysay ni Jesus ay ang kabaliktaran ng kanilang inaasahan. Maraming mga tunggalian, banggaan o digmaan ang buhay. At ang mga bagay na ito ay karaniwang nangyayari sa dulo ng kwento o bago matapos ang isang kabanata. Siguro ang mga bagay na ito ay ang nagbibigay ng malalim na kahulugan bago ang hindi inaasahang pangyayari o mahalagang kaganapan. Sabi ng isa sa mga dakilang guro, ang bunga ay kinakailangang bumagsak sa lupa, mabulok at mahamugan bago umusbong ang bagong punla. Ang taon na ito ay isang taon ng mga pagbabago. Nagulat ang sambayanan sa pagkapanalo sa dalawang baguhan sa mataas na posisyon sa gobyerno. Kung babalikan natin ang nakalipas na taon, ay ang mga taon ng pagkalito, kamatayan, kaguluhan at mga sakuna saan man dako ng mundo. Maging ang ating simbahan ay maraming kaguluhang naganap bago ang pagkakatalaga ng bagong Santo Papa o bago ang mga progresibo niyang pahayag. Binasag ang mga bansa sa Europa ng mga refugees bago pag-usapan ang tunay na kahulugan ng isang bukas na bansa o borderless society. Maging ang mga pangunahing samahan sa simbahan at lipunan ay nagulo o naapektuhan ng mga hamon ng pagbabago at hanggang sa ngayon, karamihan ay nasa proseso pa rin sa pagtugon sa mga bagong hamon. Tayo ang pangunahing puwersa sa pagbabago ng ating lipunan at simbahan. Hindi maitatanggi ng ating kaisipan, kinikilos, pamamaraan at gabay ay patuloy na sinusubok at ginugulo para makita natin ang mas malawak na landas na ating tatahakin. Sa paglalakbay sa buhay, lagi natin tatandaan na tayo ay ginagabayan ng ating paniniwala. At ang paniniwala na ito ay ang mga pahayag at turo ni Jesus at si Jesus mismo. Bagamat sa mga turo na ito ay hindi inaalis ang kaguluhan, papawiin ito ang takot sa ating mga puso. Bagamat hindi nito malalampasan ang mga pagdududa at kalituhan, bubuksan ito ang ating diwa sa rurok ng walang hanggan. Bagamat darating ang mga tunggalian at digmaan, darating din at mararamdaman ang kapayapaan. Sa bawat pagtatapos ay ang mga bagay na hindi inaasahan. Ang pagbasa sa araw na ito ay may iba't ibang punto o kaisipan. At ang mga kaisipan ito ay salamin ng ating mga individual na pagkatao at ng lipunan. May humihingi, may galit, may naiinggit, may takot, may nalilito, may hamon, at may mga tugon o sagot. Mga normal na nararamdaman ng taong naniniwala o may paniniwala. Ang paniniwala o hamon na ipinahayag ni Jesus ay ang paglilingkod. Ang pahayag ni Jesus na ito ay ang pinakadakilang hamon at panawagan ng ating kasalukuyang panahon. Lahat ay gustong maupo na lang at pagsilbihan ng iba. Gustong maging leader dahil sa mga personal na interes. Muli, pinaalalahanan tayo ni Jesus na huwag tayo padadala sa mga kaguluhan at kalituhan na bunga ng umiiral na sistema sa ating simbahan
at lipunan. Maglingkod sa kapwa na may pagmamahal. Sabi sa pagbasa, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang ialay ang kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ano man ang ating katayuan at gawain sa buhay, pwede tayong maging lingkod. Hawak ni Ning ang ballpen, hawak ni Mel ang brush at pintura, hawak ni Maria ang karil, hawak ni Jose ang martilyo. Tumugon tayo sa dakilang hamon ni Jesus, maglingkod at ialay ang buhay para sa katubusan ng karamihan. Paglingkuran ang sambayanan. Ipinapanalangin tayo ni Maria, ang ina ng awa at malasakit.